Hello mga ka-OFW, ako nga pala si Paz. Ako ay dating isang OFW sa Hong Kong na tumagal ng 7 years and 5 months. At sa bidyong ito, hayaan mo na ikwento ko sa'yo kung paano ko hinandle yung mga naging problema ko sa bansang Hong Kong. Di ba nga nabanggit ko nga sa isang vlog ko na meron akong negosyo. Dito sa vlog na to, ikukwento ko sa'yo yung naging struggle ko sa lending business. Ang nangyari kasi, meron akong pinagkatiwalaan na tao sa lending business na taga Bulacan na kung saan pinagkatiwalaan ko ng pera at ang nangyari is niloko ako. Kumbaga yung trust ko parang inabuso niya. So akala ko yung time na yon all goods, lahat ng trust ko binigay ko kasi akala ko nakakatulong ko at the same time kumikita din ako. So ang ganda ng takbo ng negosyo, akala ko totoo. Kumbaga akala ko totoong mga tao yung umutang. Yun pala ang nangyayari kasi that time is halimbawa ang umuutang lang pala 3,000, ang ginagawa niya 10,000. Tapos ang ginawa niya parang bini-briefing niya lang din siguro niya yung mga tao na, utangin mo lang ganito pero yung the rest sa akin. Parang ang nangyari gano'n. Kumbaga ang nangyari, nagulat na lang ako ba't wala nang bumabalik na pera sa akin, is yun na nga, hanggang sa nagkabukuhan na lang na yung pera pala na instead na sa mga tao na papautang, na mga kakilala lang din naman niya, kumbaga sila-sila lang din naman dun sa lugar na yun. Pero ang ending pala, siya lang din pala halos yung gumamit sa pera. So, napakasakit kasi nga, unang-una hindi ako basta-basta nagtitiwala that time. Sabi ko kung pagkakatiwalaan kita, 'wag mo naman sana ako lolokohin. So, napakasakit kasi nga binigyan mo ng chance yung tao, pinagkatiwalaan mo sa pera, pero ang ending, 'di ba, lolokohin ka lang pala. So, ang take away ko sa ano na 'yan, sa problema na hinarap ko na 'yan, so unang-una siyempre napakasakit. Wala akong choice kundi tanggapin. Kahit pagsalitaan ko siya ng masama, kahit pagsalitaan ko siya ng masakit, wala na, nangyari na yung nangyari, 'di ba? Yung pera na yun na pinautang ko doon sa kanya or pinagana ko doon sa taong yun na pinagkatiwalaan ko is inutang ko rin lang naman din yun sa bangko. Kaya yung that time, sobrang patong-patong yung problema ko. So, alam mo yung pakiramdam na niloko ka at the same time nagbabayad ka ng utang sa bangko at siyempre sa inutangan mo sa bangko, meron ding tubo yun na binabayaran ka. Monthly yun, yung sahod mo dun na pumupunta. So, ang take away ko din doon, sabi ko nga kasi that time nagmamadali din talaga akong ano 'di ba sabi ko sa inyo nagsa-side hustle ako. That time is nagmamadali din ako na makapag-ipon ng pera kasi nga gustong-gusto ko na talagang makapag-for good. Kasi ang utak ko, yung perang malilikom ko or makukuha ko sa mga business na ginagawa ko sa Hong Kong is yun yung pambibili ko ng lupa at the same time pangtatayo ko ng bahay. Pero unfortunately nga, yun nga, sa mga taong pinagkatiwalaan ko nalugi. So, ang take away ko doon, ang lesson na mabibigay ko sa inyo doon, unang-una, do not trust too much. Tapos, wala ka ding ibang sisisihin kundi sarili mo kasi ikaw pa rin naman yung nag-decide. And pangatlo, yung pagiging greedy. Naging greedy din ako that time kasi nga sobrang gusto ko reinvest lang ng reinvest. And gusto ko yung walang natitirang pera sa akin, gusto ko lahat gumagana kasi nga ang utak ko, mapapagana ko kahit konti man lang yung tubo ko at the same time hindi lang naman ako yung kikita, yung mga tao din na pinagkatiwalaan ko. 'Di ba? It's a win-win situation. Kaya nga lang, unfortunately, ganun nga yung nangyari. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kung magta-trust man kayo sa tao, yung kaya nyo na lang din mawala. Yung tipo na hindi gano'n kasakit. Kasi kapag sobrang laki ng pera na pinakawalan mo tapos yun nga inutang mo pa. Pero ako kasi kumbaga calculated risk naman yung ginawa ko that time. Kayang-kaya ko naman bayaran through my sahod kasi may sahod naman ako. Kaya sabi ko kaya ko naman. Yun nga lang sa pagmamadali ko dahil nga gustong-gusto ko nang umuwi, makapag for good, dahil gusto ko ngang makapag-business talaga sa Pilipinas, makahanap din ng opportunity. Yun nga yung ending ko sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko ako nag-ano sa, background check masyado. Kumbaga nagtiwala na lang talaga ako basta-basta, nakuha ako sa iyak-iyak and ang ending yun talaga. Pero yun nga, wala ka talagang ibang sisisihin kundi sarili mo lang. Maging accountable ka sa lahat ng mga decision making mo. And sabi ko na lang that time, ang naging solution ko na lang, kaysa wala na eh, wala na akong magagawa, 'di ba? Kumbaga ang naisip ko na lang that time, tanggapin ko na lang yung pangyayari na yun at sisihin ko na lang din yung sarili ko. Kumbaga, wala naman akong ibang sisisihin din kundi yung sarili ko kasi ako yung nag-trust sa tao. 'Di ba? Ako naman din yung nangutang sa bangko. So wala akong choice kundi harapin yung mga problema at bayaran kung anong dapat bayaran, maging accountable and responsible at the same time. Gano'n ko na lang din hinaharap yung mga naging problema ko before nung nasa Hong Kong pa ako. Kaya
yung pagbi-business hindi talaga madali. Kumbaga, it's a matter of risk-taking talaga and execute lang din ng execute kung ano yung maggagana din sa'yo. Kumbaga, kahit na ang dami ko na ring failure sa business na 'yan, eto pa rin ako, nananatili pa rin na ano, naghahanap pa rin ng business opportunity hanggang ngayon. Hina-handle ko lang din ng maayos yung mga nagiging problema ko sa business. Hinaharap ko lang din, hinahanapan ko ng solusyon. Everytime na nagkakaproblema ako sa business na 'yan, hinahanapan ko lang din talaga ng solusyon. Kaya masasabi ko sa inyo, kapag sumabak man kayo sa business at nagkaroon ng problema, hanapan niyo lang din ng solusyon palagi. Huwag ninyong tatambayan. Kasi kung ilulugmok mo rin yung sarili mo doon, talo ka pa rin. Ikaw pa rin yung talo. Kaya inisip ko na lang that time, sige, nawalan ako ng ganyang halaga. Sabi ko, si Lord ang bahalang magbalik sa akin. And may pagkakamali din naman ako that time. Sabi ko, naging greedy ako. Sobrang gustong-gusto kong kumita ng mabilisan. Kaya ganun ang ginawa ko. Kumbaga, nag-leverage ako. Hindi na ako nag-background check. So, yun lang. Sa pagmamadali, mas lalo tayo minsan natitisod. Kaya minsan, i-check din natin maigi kung yung ginagawa ba natin is tama ba, kaya ba natin 'pag lumagapak ba tayo, okay lang ba sa atin yun or anong magiging epekto sa pamumuhay natin. Yun lang lagi niyong iba-background check kung madapa man kayo sa business na yun, kaya niyo pa bang agad-agad bumangon or hindi na. Kaya do calculated risk din kung maggagawa man kayo ng isang mga decision making about sa pera, lalong-lalo na 'pag usaping pera 'yan, alam niyo naman ng mga tao, 'di ba? Bibihira na lang din talaga yung mapagkakatiwalaan mo talaga pagdating sa pera. Handle niyo lang yung problema, kumbaga hanapan niyo na lang din ng solusyon, isipin niyo na lang na kung nawala man yun, isipin niyo na lang din kung papaano kayo ulit makakabangon, gano'n na lang madalas yung isip. Kumbaga hanapin pa rin natin yung good side kasi kung magpapakalugmok din tayo, kung tatambayan talaga natin, mas malulugi lang tayo. Lugi ka na nga sa pera, lugi ka pa sa emosyon, wala na mangyayari sa'yo. Kumbaga, wala ka ng choice kundi bumangon na lang din ulit, yun na lang talaga. Kaya nga isa sa pinapaniwalaan ko nung nasa Hong Kong pa talaga ako, gustong-gusto ko na talagang makapag-for good that time kasi nga sabi ko one day, gustong-gusto kong makahanap ng isang opportunity sa Pilipinas na kung saan makakapagbigay din ng another opportunity sa kapwa ko rin OFW na nangangarap din na makapag-for good at makasama yung pamilya nila. Basta lagi lang natin tatandaan, 'wag tayong susuko, though marami man tayong failure, laban lang, yun lang naman yung mabibigay ko. Mapapagod pero hindi susuko. 'Wag kang hihinto sa kung ano man yung pangarap na iniisip mo, kung ano man yung pangarap na pinapangarap mo, makukuha mo rin at makukuha yan, 'wag ka lang hihinto. Kung hindi ka pa pala naka-subscribe or naka-follow sa akin, please do subscribe and follow and like and comment na rin kung sa tingin mo maganda 'tong video na binibigay ko at may aral ka na napupulot, paki-share na lang. Yun lang, salamat.